Sa bawat sulok ng bansa, may kwento, may boses na nais marinig. Ito ang programang nagbibigay daan sa mga tinig na madalas ay hindi naririnig. Sa bawat usapan, sa bawat opinyon, ang kapangyarihan ay nasa kamay ng mamamayan. Sa panahon ng ingay at kalituhan, may mga tinig na kailangang pakinggan. Ang espasyo ng bayan, ang entabladong walang kinakatakutan. Vox Populi, ang boses ng bayan. Magandang araw! Welcome sa special episode ng Vox Populi ngayong araw ng Martes, November 18, 2025 kung saan ang programang ito ang tinig ng bayan na siyang magiging gabay sa mga mahalagang issue sa ating bansa. Banat bay? Eto na nga, tatalakayan natin ng iba't ibang usapin lalo na sa politika, pamamahala at mga isyung may direktang epekto sa mamamayan. Sa bawat talakayan, bibigyang diin natin ang opinyon at saloobin ng karamihan, ang pananaw ng publiko tungkol sa mga umiinit na issue at maging pinaniniwalaang kagustuhan ng mararami. Layunin ng programa na may daluyan ng tunay na boses ng bayan at maging espasyo kung saan maririnig at mapapahalagaan ang tinig ng bawat Pilipino. At ngayong gabi kami ang inyong mga host. Ako po, si Paring RJ. Ako po, si Master Judea. At ako naman po si Coach Oli. Ako naman po si Boss Dada. At syempre, ako naman si Banat Bay. At ako naman si Jay Guevara. Samahan nyo kami at makiisa sa mga diskusyon na magbibigay liwanag sa ating mga pananaw at magiging gabay sa paggawa ng mga makatarungan at tamang desisyon. Ibigay ang inyong opinyon, magtanong at maging bahagi ng malawak na talakayan. Ito ang Vox Populi, ang boses ng bayan. Magandang hapon, mga Bakit ang lungkot nyo? Bakit ang lungkot-lungkot nyo? Diba saya-saya nga ngayon dahil sa nangyari na yan? Alam mo, nung pinapanood natin yung video na yan, grabe ang reaksyon ng tao. Doon ako natuwa sa reaksyon ng tao na ang saya-saya nila. Sabi ko nga, ba't kaya sila masaya? Masaya sila dahil ang presidente ay di umano ay lulong? O masaya kaya sila dahil finally si Senator Amy ay nagsabi na ng katotohanan at pawang katotohanan? Ano sa tingin ninyo? Ako parang sa mga magjowa lang yan, mga banateros. Hindi ako makarelate dyan. Yung closure. Hindi ba? Yung alam mo naman, pero naghahantay ka pa rin ng closure. Kasi kung matatandaan ninyo, ang banateros, isa kami sa mga unang nanawagan actually, nung nararamdaman natin na si Zaldico ilalaglag na ng administrasyon. Nararamdaman natin na mukhang siya yung gagamiting sacrificial lang. So, nanawagan tayo sa kanya na delikado ka, kaya kung may nalalaman ka, sabihin mo na bago pa mahuli ang lahat. Kasi sa laki ng pera na yan, sa laki ng corruption na pinag-uusapan dito, hindi malayong may mangyari sa iyong masama. Hindi ba? Hindi ba? History. Ang sabi, ang mga Marcos daw nagpapatay kay Ninoy Aquino, hindi ba? So hindi pwedeng, hindi malayong hindi mangyari sa kanya. So isa tayo sa mga nanawagan. At ito nga, lumabas na si Zaldico. Pangalawa, tayo lang yata sa mga sa mga nasa crowd ng mga Duterte yung hindi masyadong convinced talaga kay Amy Marcos. Dahil alam naman natin na si Amy, kung meron talagang may kredibilidad, nakakaalam ng mga nangyayari sa loob ng pamilya, siya talaga yun.
Hindi Di ba siya undeclared? Oh, ewan ko nga na parang feeling niya yata kamag-anak siya pero yun nga, si Amy ang talagang, alam naman natin ito kasi hindi matigas ang ulo natin, Banateros. Yes. Iba ang binoto naming presidente noong 2022 elections Dahil nagsalita si Pangulong Duterte patungkol sa isang kandidato na di umano may bisyo, isang kandidato na spoiled at weak leader. Di ba? So iba ang binoto natin, hindi tayo nabudol. Pero alam nyo ba ang chismis? Ano yan? Ano yan? Nung panahon na kampanya, noong 2022, ilang beses ako pinatawag doon para tinatanong ko anong meron sa social media. Tapos, tinanong ko si PRRD, sabi ko, PRRD, si Marcos hindi po ba ninyo gusto o si Marcos kaya kung sakaling tumakbong presidente? Sabi niya, ayoko niyan kasi addict yan. Yan mismo ang sinabi niya, ha? Hindi ako nagsabi nun. Tapos nagulat talaga ako kasi parang, hala, totoo. Tapos kinuwento niya pa yung yate. Ilang beses niya kinuwento yun na nagpupunta daw sila sa yate. Tapos kasama yung nabanggit ni Senator Amy. Yung isa doon o dalawa, hindi ko maalala basta sa mga nabanggit ni Senator Amy na pangalan, nakasama ni Bongbong, naibanggit na sa akin. Ilan? Hindi lahat hindi lahat. Sige ko, dalawang taga Davao din yun, Banat Bay. Ayun. So sabi ko nga, tumutugma talaga. Ibig sabihin, matagal na pala yung sinasabi ni PRRD na yun, na tayo, medyo hindi pa tayo kumbinse. Yung iba sa atin, hindi pa kumbinse. Para bang tiwala lang tayo kay Pangulong Duterte. Pero itong pagsiwalat ni Senator Amy, alam mong basa ko doon, hindi bilang isang senador, isang kapatid na nagpapaalala na tama na kasi kawawa ka na baka mamaya ma-OD ka na dyan. Kaya nililigtas niya na yung kapatid niya. At willing naman. Kasi ako honestly, alam nyo, anti-Amy ako. Hindi ko gusto yan si Amy. At hindi ko pa rin iboboto yan hanggang ngayon. Kahit ganito. Pero yung respeto, ay grabe ang nakuha ko. Alam mo yun, talagang sobra yung respeto ko sa kanya sa ginawa niyang ito. Kasi this time, hindi na siya politiko. This time, tao na siya, mapagmahal na siyang kapatid. Coach Oli. Ako, kahapon, naka-live kami dito Hanggang sa dulo, binabanatan ko pa nga si Amy. Diba? Kasi, bakit di ka nagsasalita? Tayo naman patas tayo Talagang pinanindigan natin, pagka tama, palakpakan, pag mali, banatan. So, hanggang before siya magsalita, binabanata ko yan. Pero ngayon, gusto ko na siyang purihin. Kasi maganda yung ginawa niya. Nakikita ko na habang sinasabi niya yung kanyang speech kahapon, dumudugo yung kanyang puso. And mahirap yun sa bilang isang kapatid. No? So, finally, nagsalita na siya bilang kapatid and at the same time, bilang senador na rin. No? Kaya yung tumitira sa kanya na para kang hindi kapatid, para kang desperate move. Ano mo, gusto kong diinan yung desperate move. Possibly, it's a desperate move. Kasi kung halimbawa ako, at meron akong kapatid na lulong sa droga. Kala ko sa iba Kala ko ikaw. Hindi. Hindi, di ba? I mean, I will do all my best. Kahit matanggal siya sa pwesto, basta buhay siya. Yun ang importante. Di ba? Totoo naman yun. Dahil wala na dumating na siya sa punto na pinakasal na siya kay Lisa para mabago buhay. Sinabi magbabago siya. At daanan ko lang, maiksian lang. Huwag po natin gagawin yon yung magpapakasal kayo dahil gusto nyong tumino. Baligtad po yun. Pag nagpakasal ka, halimbawa, adik ka, mas lalong lalala. Nagpakasal ka, basugulero ka, babaero ka, lalong lalala. Maniwala po kayo. Oo, take it from me. Talaga lalo ka lang magkakaloko-loko. O huwag ka kaya magpakasal. Kasal ka na ba? Kasal ka na ba? Hindi. Pero, yun huwag nating anuhin yung pagkaate. Kasi pambihira, inaayos niya yung kapatid. Natural, nakadugo mo yan gusto mong ilayo yan sa tropa. Kahit masabihin natin siya pa ang pasimuno sa droga, as much as possible,
Kung kaya mong gawin, aalisin mo siya doon sa tropang nagbibigay ng bisyo at dadalhin mo siya doon sa tropa na matutulungan siya paangat. Hindi yung paano. Kaya ako, yung pag nakikita kong binabanatan pa yung sinabi ni Aimee, na katulad nitong si Pinky, itong si Claire, hindi nyo, kasi kayo, yung dinaanan ni Aimee na hindi natin sila kasama nung naghihirap tayo. Nung dumadaan tayo sa pagdurusa. Alisan mo ng sahod yung mga yan. Tingnan natin kung nasa iyo pa yan. So anong punto rito? Wag nating pasukan yung hindi naman natin arok. Kasi kung ayaw mo lang maalis, halimbawa ang presidente dahil mawawalan ka ng pwesto, posisyon, that is selfish. Tama. Master Judea. Sa akin ito, bukod sa bumibilib ako kay Senator Aimee Marcos, same, respeto. Kasi ito, napakabigat ito para sa isang kapatid. Pero itong ginawa ni Senator Aimee is napakabalanse. Pinakita niya dito yung pagmamahal sa bayan and at the same time, pinakita na niya dito yung pagmamahal sa kanyang kapatid. Dahil ito itong ginawa niya, alam niya na ito ang magliligtas sa kanyang kapatid kung totoo man yung sinasabi niya kasi hindi na nga mauuwi sa kaguluhan kung susundin siya ng kapatid niya. Ang kaso, naglabas ng impormasyon si Auntie Claire, si UC Claire na wala daw sa isip ni Pangulong Bongbong Marcos ang iwanan ang kanyang pwesto. So now, eto ang problema ngayon. Kasi pagkatapos na itong mga inilabas ni Senator Aimee Marcos, talagang iba-ibang reaksyon ang naidulot nito sa ating mga kababayan. Mayroong nagbunyi, mayroong nalulungkot, at katulad nga nitong mga kasama nila ay talagang ipinagtatanggol at nagagalit kay Senator Aimee Marcos. Pero itong ginawa ni Senator Aimee Marcos ay nararapat lang na gawin bilang isang politiko at bilang isang kapatid. Jay Guevara, ano naman ang iyong assessment? Ang ganda na sinabi ni Jay Guevara. Na ano natin, mas lalo nating na ano yung mga tuta. Mga tuta ni Marcos. Lalo na to si Pinky. Oo, si Senator Pinky. Dahil nung una medyo hindi pa siya nagpapakalata na siya ay tuta ni Marcos Pero ngayon, talagang talaga lantaran na ang pagiging sunod-sunuran niya kay Marcos. Pero wala naman din problema doon kasi baka iniisip niya lang tumatanaw siya ng utang na loob dahil 'di ba sa hanay siya ng bagong Pilipinas nung tumakbo siya sa pagiging senador. Kaso ang pangit lang ho dito mismong kapatid na yung nagsabi na addict yung tao, susuportahan mo pa. Yun ang pinakamasama diyan. Kakaawaan mo pa. Paano naman yung mga tao na dahil sa pagiging ganyan niya namatay at nagdusa ngayon, naghirap. Dahil nga dyan sa nakawan sa flood control na yan. At yung wala sa katinuan yung pag-iisip ng presidente. So dapat yun ang unang mong kaawaan sana, hindi yung maaawa ka doon sa presidente na dahil ganyan ang ginawa ng kapatid niya. At doon sa nagsasabi na paninira lang etong ginagawa ni Aimee Marcos, kalokohan yun dahil matagal nang sira na din ang apelidong Marcos na isinasalba nga kung maaari ni Aimee Marcos yan Kaso syempre yan, nagsisilabasan na yung mag-asawa ba to? Si Lagadon tsaka si Auntie Claire. Oo. Ano yan? Bagay Ano yan? Oo. Isa lang ang sinasabi nila ngayon. Puro daw paninira. Ang tanong, kaano-ano ba kayo ni Marcos para alam nyo ang lahat? Mas kailangan, mas paniwalaan kayo ng taong bayan kaysa dun sa kapatid. Parang kalokohan naman nata yun. Ako may tanong sa inyo lang Dalawa lang yan Dalawa lang. Second lady. Kung sino yung nagsasabi. Dalawa lang. Una, either kapituko ka or pangalawa, ikaw ay kajaming. Nako po. Pwede. Tanong, si Auntie Claire, kapituko o kajaming?
Pwedeng, Mag-ingat ka. Mag-iingat ka. pwedeng ka-jamming na nabahagian nung nasa maleta. Yun. Ako, sa tingin ko, ka-jamming. Makipagkantahan. Kasi mahilig kumanta yan kumanta. Magaling yan. Magaling yan, di Oh, ba? parehas magaling mahilig kumanta yun. Oo. Pati si Larry Gado, no? G, at saka si at saka si Claire C. Parehas mahilig. Oo, at RJ, doon sa mga statement ni Aimee, ano ang take mo doon? Medyo late lang. Medyo late lang si Senator Aimee. Kung sinabi niya siguro ng mas maaga, sana hindi nagkaganto ang Pilipinas. Pero saludo pa rin tayo sa kanya kasi isipin mo, kapatid mo yon. Ang tagal mo ng kinikimkim, ang tagal na sa puso mo. May sinabi pa nga siya doon na kami pa mismo ang naglilinis pag nagparty-party sila. Kumbaga, doon sa part na yon, nakikita mo yung kapatid mo na lulong. Tapos, nag-suggest ka pa na, yun nga, yung mag-asawa na to. Kasi mayroong mga point na ang lalaki, pag nagkaanak na at nagkapamilya, medyo, medyo focus na sa family. May mga ganong part, pero may kadalasan hindi. Siguro, iniisip ni Senator Aimee na ganito, baka pag naging asawa ito, o nag-asawa na to si Junior, magbabago. Pero ang nangyari, mas lumala pa. Durog na durog si Senator Aimee dun sa mga pahayag niya nun at pasasabi natin na matapang din tong ali na to. Pero hindi natin sinasabing susuportahan natin siya. Hindi yon, hindi natin iboboto, hindi yon. Hindi yun yung point. At least, saludo tayo sa kanya at nanindigan siya para sa mga Pilipino. Kasi kung iisipin niya na naman yung kapatid niya, kagaya nung sinasabi niya noon na Junior, magsalita ka na. Junior, magsalita ka na kung sino yung mga corrupt. At least dito, this time, si Senator Aimee, nagsalita na para sa mga Pilipino. Hindi na yung pinagtatanggol niya na naman yung kapatid niya, pinagtatakpan niya na naman yung kapatid niya. Kaya, maraming salamat din, Senator Aimee, dahil sa pahayag mo na yan. Yun nga, yan nga din yung sinabi ni Coach Oli kanina Pero meron yata tayong nagaganap ngayon diyan sa may diyan sa may EDSA Shrine na pagtitipon. Available na ba yung ating correspondent diyan? Grabe Nakikita natin na yung mga tao ay nandiyan dyan na sa EDSA Shrine. May build up dyan kasi parang na yata supposedly 3-day yung permit natin dyan sa may People Power Monument. Pero biglang biglang dininay na yung permit. So yung mga tao dito yata nagtitipon-tipon ngayon sa EDSA Shrine dyan sa may Robinson's Galleria. So makikita natin ito nagtitipon-tipon ngayon sila at medyo ang sinisigaw nila rito kakaiba na. Ayan, ipinagpapatuloy ng United People's Initiative at iba't ibang sectoral groups ang kanilang kilos protesta kontra korupsyon malapit sa EDSA Shrine sa Quezon City. Jason Rubrico, magbabalita ng live. Jason, magandang gabi sa'yo. Hapon pa pala. Magandang hapon mga kapartners mula dito sa Quezon City. Nagtipon-tipon nga muli ang United People's Initiative kasama pa ang ibang sectoral groups para ipagpatuloy ang kanilang kilos protesta laban sa korupsyon. Sa ngayon mga partners, nandito yung mga grupo mula sa hanay ng kabataan, manggagawa, faith-based organizations, civic groups, Muslim community at mga ordinaryong mamamayan upang ipakita ang kanilang pagkadismaya sa umano'y lumalalang katiwalian sa pamahalaan. Bitbit ang mga placard at sigaw ng panawagan, iginiit ng mga nagpo-protesta ang kahalagahan ng transparency, accountability at tapat na pamumuno. Giit pa ng mga nakausap natin dito mga kapartners na hindi na umano nila kayang kimkimin ang sunod-sunod na kontrobersiyang kinasasangkutan ng ilang opisyal ng gobyerno. Nanindigan ang mga grupo na magpapatuloy ang kanilang pagkilos hanggat hindi nila naririnig at tinutugunan ng pamahalaan ang kanilang mga hinaing. Target din nila na hikayatin pa ang mas maraming Pilipino para tumindig laban sa katiwalaan.
Samantalang mga partners, ang kilos protesta dito sa Quezon City na malapit lang sa EDSA Shrine ay nagsimula kaninang alas 3 ng hapon. Kaninang alauna ay unti-unti nang dumadami yung mga kababayan natin na nakikiisa sa kilos protesta na pinangunahan nga ng United People's Initiative. At sa mga oras na ito mga partners, susubukan natin na makapanayam si Eric Celis dahil isa siya sa mga nanguna dito sa isinasagawang programa. Sa ngayon, nakikita nyo sa aking likuran, ayan, madami pang mga tao at patuloy na dumadami yung mga kababayan natin na nakikiisa sa panawagan na accountability at transparency at sa laban kontra korupsyon. At sa ngayon mga kapartners, kasama na nga natin si Eric Celis. Eric, live na live po tayo ngayon sa Vox Populi sa pangunguna ng mga banatero sa SMNI. Pakibati muna sila. Hi, magandang gabi mga Vox Populi host. SMNI, maraming salamat for having Eric sa inyong programa. Ikinagagalak ko po na maging bahagi ng inyong programa sa oras na ito. Eric, dito muna tayo. Gaano po kahalaga itong ginagawa po natin, itong pagpapatuloy na panawagan na accountability at transparency, syempre sa pangunguna ng ating mga kababayan? Sapagkat kung hindi kumilos ang taong bayan, ang akala ng gobyerno at sindikato na gobyerno ni Marcos okay lang. Kailangan po magkaroon ng build-up, groundswell, and malakas na daluyong ng protesta upang mayanig ang gobyerno ni Marcos na hindi na siya magpapatuloy pa sa kanyang ginagawa bilang isang kriminal at sindikato ng gobyerno. Without the people's participation, ang mga kawatan ng politiko, ang mga kriminal na mga magnanakaw sa gobyerno sa pangunguna ni Marcos ay uulit at uulit lang. Kaya mahalaga po ang direktang pagkilos ng taong bayan. Eric, maraming mga kaganapan ang nangyari sa mga nakalipas na araw. Isa-isahin natin to. Una muna dun sa revelasyon ni Senadora Amy Marcos patungkol nga sa kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Your take on this, anong masasabi niyo po dito? Ay, matagal na pong pinaniniwalaan ng taong bayan na si Marcos ay nalululong sa droga. What Senator Amy Marcos did last night was a confirmatory declaration. Meaning, binigyan niya ng katotohanan ang mga sapantaha at maniniwala ng taong bayan. It was a very clear and unqualified at the same time deliberate na pagpapahayag ng pagpapakita ng malubha na pagkalulong ni Marcos sa droga. And therefore, it is no longer an issue of mental health of Marcos. It is now an issue of constitutional authority and national security. At mahalaga ang testimonya na yon ni Senator Amy sapagkat it was a direct personal knowledge. Eric, doon naman po tayo sa pahayag ni Yusek Claire Castro bilang spokesperson ng Malacanang. According to her, kasi iba't ibang grupo ang nananawagan na mag-resign nga si Pangulong Marcos sa gitna ng mga issue na kinakaharap ngayon ng administrasyon. Pero giit ni Yusek Castro na hindi obliged si Pangulong Marcos na mag-resign. Your take on this? Klaro lang natin, hindi po raw opsyon para kay Pangulong Marcos ang mag-resign because he is working, nagtatrabaho ang Pangulo. Si Claire Castro, magbago na siya ng kanyang trabaho. Mag-apply na sa bilang komedyante. Nobody is taking seriously. Naka-live na sir. Nobody is 2 minutes sir. Nobody is taking seriously Claire Castro. Mali po siya. The option to resign is within the Constitution. Abogada siya. Nakakahiya. Ang sobrang pagkasipsip niya ay nagiging dahilan upang siya ay magiging bobo sa taong bayan. Yan po ang problema. Kung ikaw ay kapitoko sa poder, kapitoko sa pera. Claire Castro, ma'am, you better change career. Be a comedian. People are no longer taking you seriously. Nakakatawa ka na po. Sir, doon naman po sa sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na iimbestigahan niya ang lahat ng mga nagsalita ng Marcos resign at maging umaroray destabilisasyon na ibabagsak umano ang gobyerno during the 2-day rally doon sa EDSA People Power Monument. Ano po ang masasabi po ninyo dito? Ay di ikulong niya kaming lahat kasi libo-libo ang nananawagan ng Marcos resign.
Pero a friendly and unsolicited advice to DILG Secretary John Vic Rimulya. Sir, sa sobrang pagkasipsip nyo, nakalimutan mo na ang kriminal dito ay hindi po ang taong bayan. Ang kriminal ay ang boss mo, si Marcos Jr., si Martin Romualdez na barkada ninyo. Yun ang imbestigahan mo, hindi ang taong bayan na nagpapasahod sa inyo at yun ang dapat inyong pinoprotektahan. Mag-isip-isip ka muna, Mr. Rimulya. Ikukulong mo kaming lahat, then do it. And the Filipino people ay hahatulan ka kasama ng kapatid mo at ni Marcos. Sir, bilang Pangulo na lang po, anong mensahe natin sa ating mga kababayan sa gitna po ng nangyayaring issue po ng korupsyon dito sa ating bansa? This is the worst ever government. And this is a criminal government presided not only by a plunderer and a corrupt, but a rather drug abuser and illegal drugs kingmaker na ang kanyang pag-ari-arian ay para sa corrupt at mga mandarambong. This is the worst government after the martial law and the dictatorial regime of this father. Mas at least iyon nag-iisip. Ito, walang matino na pag-iisip. Kriminal na, wala pang matino na pag-iisip. This is a security or national nightmare na dapat tapusin ng sabayanang Pilipino. Mabuhay ang sabayanang Pilipino. Maraming salamat po, Ka Eric. At yan po mga kapartners, at yan ang pahayag ni Ka Eric na isa sa mga nangunguna dito sa rally, sa kilos protesta malapit nga dito sa EDSA Shrine. At inaasahan nga natin mga kapartners na mamayang alas 6 ng gabi ay mahihinto na itong kilos protesta dahil pinagbigyan lang sila ng mga otoridad, ng mga kapulisan at dapat kinakailangan pa rin daw na magkaroon ng permit to rally sa naturang bahagi na ito ng Quezon City. At yan muna ang latest updates mga partners para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal. Balik muna sa inyo. Jason? Ayan, hindi ka muna namin bibitawan. Hihingi pa kami sa iyo ng update. Yes, Master Judea. Si Boss Dada ito. Kasi, di ba, supposedly, dyan yan sa may People Power Monument. Bakit napunta ito dyan sa EDSA Shrine, kapartner? Supposed to be sa EDSA People Power Monument talaga igaganap yung ikatlong araw ng kilos protesta ng United People's Initiative. Pero kaninang alas 10 ng umaga ay natanggap nga ng mga organizers, particularly ng UPI, yung desisyon ng Quezon City government na dinenay yung permit nila to rally dahil meron daw nilabag na batas yung mga organizers at maging ng mga speakers, ng mga resource persons na nagsasalita noong mga nakaraang araw. At yun nga, hindi sila pinagbigyan doon sa EDSA People Power Monument, kaya nakapagdesisyon ang grupo at yung iba pang mga sectoral groups na pumunta na dito sa EDSA Shrine para ipatuloy yung panawagan nila na accountability, transparency at pananagutan laban sa mga corrupt na mga government official. Boss Dada. Coach Oli, si Coach Oli to, Jason. Tanong ko lang, marami bang nananawagan dyan o sumisigaw ng Marcos resign? At hanggang anong oras kaya tuloy-tuloy yan? Yes, Coach Oli, karamihan sa ating mga kababayan dito ay pinanawagan niya itong Marcos resign. Mas lumakas pa yung panawagan nila kasunod nung naging revelasyon ng kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos during a rally doon sa Luneta Park. At sa ngayon, mga kapartners, pinagbigyan lang yung grupo, yung UPI, na hanggang alas 6 lang ngayon ng gabi dahil yun nga, hinihingyan lang sila ng permit. After beyond 6 p.m. ay hindi na pwedeng magstay yung grupo dito para ipagpatuloy ang kanilang programa, Coach Oli. So hanggang alas 6 lang. Papaano kung marami pang gustong magpunta dyan? Maraming gustong makiisa. So anong gagawin ng kapulisan? I-disperse ba yan? Pepwersahin bang ikukulong ba yung mga tao na mag-i-stay dyan? Kasi pampublikong lugar yan, although kailangan talaga ng permit, pero papaano kung sumobra yung dami ng mga magpunta dyan? Tama
Tama ka dyan, Boss Dada. Kaya nga nandito tayo ngayon ay inaabangan natin, tinitingnan natin ano yung magiging sitwasyon dito sa EDSA Shrine. At inaasahan nga natin, tama ka, hindi natin maiiwasan yung pagdami ng mga tao dito sa naturang lugar para ipanawagan nga itong transparency at accountability at yung pananagutan sa ating mga government officials na involved dito sa corruption scandal ng gobyerno. Boss Dada. Partner Jason, Master Judea, ang katanungan ko sa iyo ay ano ba ang daloy na programa dyan ngayon? At meron ba tayong inaasahan ng mga personalidad na pupunta, artista, o paano ba ang magiging takbo ng programa ngayong gabi? Actually, Master Judea, free-flowing yung program. So kung sino yung nais magsalita, ordinaryong mamamayan-mayan, opisyal ka man ng, dating opisyal ka man ng gobyerno o dating miyembro ng militar, ay pwede kang magsalita dito. At kanina napansin natin yung mga ilan sa mga personalidad na nakita nga natin. Nandito nga si Kaya Rexelis, nandito rin si Attorney Jean Paras, nagsalita rin kanina. At yung mga nagsalita na, the rest of them, ay mga ordinaryong mamamayan na iba-iba yung hinaing laban sa gobyerno, Master Judea. So organic na organic pala itong crowd dyan. Walang organizer, walang naghakot. Pero kamusta naman yung ating mga kapulisan, Partner Jason? Ano pa ba sila? Masyado ba silang stricto? Tense ba sila? Stiff ba? Kamusta naman? Ang ating mga kapulisan dito, mga partners, kung nakikita ninyo, sila yung nakaharang dito sa sa may EDSA nga na side. Tinitiyak nila na yung mga natin, yung mga kababayan natin na hindi na sila aabot dito sa kalsada, dito sa EDSA. Kasi kung makikita ninyo ay tuloy-tuloy pa rin nga itong daloy ng trapiko dito. At para maiwasan na may madisgrasya, may mga maaksidente, yung mga kapulisan naman yung nagme-maintain ng peace and order. Kanina lang ay nagkaroon ng bahagyang tensyon sa pagitan ng kapulisan at ng mga tao kasi may gustong ipasok dito na parang malaking LED wall at mga sound system. Pero yun nga, ipinagbabawal ng mga pulis dahil nasa kalsada na talaga yung at wala naman kasing permit. Kaya ngayon ay pinagbigyan yung grupo na until 6 p.m. lang. So titingnan natin mga kapartners, sa ngayon ay tuloy-tuloy yung pagdami ng mga tao at hindi pa naman umuuwi yung mga kababayan natin na 3 p.m. pa lang ay nandito na. Maraming salamat sa iyo, Partner Jason. Mag-ingat kayo dyan sa EDSA Shrine. Yun nga, mga bossing. Nako, nakita naman natin, talagang mukhang pati yung mga permits, pinahihirapan na tayo. Di ba? Quezon City, sino ba mayor dyan? Alam ko, Del Monte ba? Belmonte. Si Mayor Joy. Mayor Joy. Pero syempre kailangan mo din kasing i-consider partner yung dyan kasi sa EDSA Shrine, sa People Power Monument, mga subdivisions yung mga nandiyan dyan. So, ewan natin, baka may mga politiko na nakatira dyan sa subdivision. Natatandaan nyo yung nangyari dyan sa Makati noong nakaraan, hindi ba? Na hinarangan yung isang sikat na subdivision dahil merong mga bahay o halos karamihan ng mga mambabatas natin dyan nakatira. Baka siguro yung mga dyan, yung mga taga-village dyan, sinasabi na nila na baka hindi na nila feeling na safe sila, Kaya siguro. Actually, kagabi, nung nakatayo kami, may lumapit sa amin na taga doon sa subdivision mismo. Boss, tanong lang, bukas ba may rally pa dito? Sabi ko, hindi ko alam pero ang sabi, 3 araw daw ito. Siguro, naaabala na rin sila, kaya ayun, medyo... Mamaya, re-reactionan din natin yung na-cut short na supposedly 3-day rally ng Iglesia ni Cristo. Pero mabalik tayo, mga partner, doon sa usapin ng adik sa pamilya. Kasi nakita natin yung sinabi nga ni Banat Bay tsaka sinabi ni Coach Oli na si Amy Marcos ay hindi na siya nagsasalita bilang isang politiko. Nagsasalita na siya bilang isang nagmamahal na kapatid. Siguro, kahit sino sa atin dito sa Pilipinas
meron tayong kilalang lulong sa droga. Hindi lang droga, pati ibang bisyo, alak, sugal. Meron tayong kamag-anak, kung hindi man kapatid, meron tayong kaibigan. Sigurado meron tayong kilala na lulong sa droga. Pero nako kasi na na feel ko si Aimee dito bagamat hindi nitong mga nakaraang araw o mga nakaraang panahon hindi tayo masyadong kumbinsido sa sincerity niya. Pero yung sincerity niya kahapon nakita natin Kasi ang hindi naiintindihan ng mga tao is gaano kahirap yung merong isang adik sa isang matinong pamilya. Kasi sabi ko nga kung 10 kayo sa pamilya, kahit naman yung siyam matino ang nanay, matino ang tatay, matino yung 7 magkakapatid. Isa lang diyan ang adik, mga boss. Magugulo yung magulong pamilya, yung matinong pamilya na yan. Oo, ikaw bilang isang miyembro ng tahanan na yan, kapag may adik, maniwala ka, mawawala pitaka mo. Correct. Mawawala yung sapatos mo. Mawawala yung pera. Ultimong barya na nga lang na ipinatong mo sa lamesa, mawawala yan. Basta merong isa sa isang household na merong bisyo. So, ibig mo sabihin, pag addict, magnanakaw. Ano na yun kasi syempre, di ba kapag meron kang addiction, sakit kasi yan Pag may addiction ka, pag may addiction ka, gagawin mo lahat para mabili mo yung addiction na yon. It doesn't matter kung sa anong paraan mo kukunin yung pera. Kaya nauubos yung mga gamit no? Yun nga lang, adik sa kanin Grabe. Yung adik sa kanin, may kaibigan tayong ganyan, adik sa kanin. Nag-aaway-away din yan. Pero at least may mang inasal na solusyon. Macboy. Macboy. Masarap yung Macboy. Ay, masarap yun Meron tayong kasama, adik sa kanin Pagka pinatong mo yung cellphone, baka mawala maya-maya. Ay, delikado siya. Yun. Totoo kasi ito, sabi nga dito, drug addiction is considered a mental health disorder. Ayan, it is classified as substance abuse disorder or SUD. Ayan, so sabi niya, it changes how the brain works. Ang repeated use ng droga nasisira niya yung judgment mo, yung impulse control, motivation, memory, and behavior. These brain changes may make quitting extremely difficult without support. Kaya maganda yung sinabi ni Aimee na parang sabi niya, hindi niya na ma-recognize yung kapatid niya pag nakikita sa TV. Aside from dun sa itsura na totally nagbago na, pati yung pananalita, kita naman natin pag nagsalita, di mo na alam kung anong direksyon nung sinasabi niya Tapos tatawa pang minsan bigla, di ba? At higit sa lahat yung mga desisyon. Medyo iba na. Kasi baka akala nung iba na sinasabi, sinisiraan lang ni Aimee to. Kaya ganito, naiinggit lang to sa kapatid niya. Ang issue kasi dito, yung governance. Kaya tayo nagkaloko-loko, it's a fact. Diba? Tayo hanap ng mastermind. Kasi ito yung isang bagay na kahit anong kulay mo, fact ho ito, na we have the most corrupt country right now. Most corrupt budget right now. Hindi mo maaalis yan. Mapapinklawang ka, pulahan ka. Alam mo, merong ganyan na nangyayari sa Pilipinas. Ngayon, nagkakaiba lang siguro kung sino yung mastermind. Pero ito, tinuturo na mismo ni Aimee. Dahil dito, nakakapagnakaw na lahat ng mga opisyal dahil napapabayaan na nung presidente. Kaya nga ang tanong natin sa mga kababayan natin ngayon na alam nyo na, confirm na po ito hindi po ito nanggaling sa kaibigan, kaaway sa politika, nanggaling ito sa kapamilya. Insider. Insider. At saka, ang pinaka-nagugulat ako doon sa sample niya na may naiwan, tapos siya ang naglilinis. Ibig sabihin, first hand. Sabi ko nga, asan si Auntie Claire nun? Nung naglilinis si Aimee. Hindi, sinasabi naman ni tama. Di ba, asan si Auntie Claire nun? Bakit siya nakikialam dito sa, mas may alam niya pa. Ito nga mismo si Aimee naglilinis nung mga droga na natira siguro dahil ganun pag pag nagda-drugs ka na, naiiwan mo na. Pati nga daw yung mga security nagsisialisan na dahil di na rin nila matanggap yung nangyari. Kaya nga sabi ko, tayo bang mga Pilipino okay lang sa atin ito? Ganun na ho ba tayo? Kayo ho ba na mga kababayan na nanonood sa atin,
pag kayo may kapatid na adik, masaya kayo? Yun lang ang tanong. Masaya po ba kayo kung may kapatid kayong adik? Masaya po ba yung bahay ninyo? Alam niyo yan eh. Kasi marami sa atin somehow may ganun eh. Oh, kung hindi kayo masaya na may kapatid kayong adik, magulang na adik, o di kaya anak na adik, paano pa kaya itong bansa natin? Pero normal yan, Coach Oli, no? Nasa umpisa, iano mo yung parang in denial ka, ayaw mo mapahiya yung pamilya mo, ayaw, may mga kakilala ka ba na gano'n, na may mga kamag-anak na sila, pero pinagtatanggol pa nila. Di ba? Meron ka... Actually, yung ginawa ni Aimee na yan, she applied love. Kasi yung patience niya inantay niya, magbabago yung kapatid ko, maalis siya. Pero yung addiction kasi, sabi nga ni Boss Dada kanina, yan ay sakit. And ako, I believe that is, you are spiritually sick. You are under the influence of evil. Kaya ito, hindi ito basta lang gamot malalim ang problema. And then, kaya naiintindihan natin yung kay Aimee, hindi pa nga siya basta-basta. Tapos kine-question siya, kaya nga binabanatan natin si Aimee dahil hindi nagsasalita. Tiniis pa nga ni Aimee yun. Siguro, trusting, knowing na magbabago. Yung sinasabi, baka naiinggit si Aimee. I don't think so. Kasi, kung may inggit kay Aimee, hindi niya itutulak yung kapatid niya. Kakausapin niya si BP Sara para maging kapartner ng kapatid niya. Siya ang tumulong. Ito, si Aimee ang tumulong kay Bongbong na maging presidente. Pero gusto ko lang banggitin to na nakita ko yung sincerity ni Aimee dahil yung ginawa ni PRRD na pinakulong ay pinalibing yung kanilang tatay sa libingan ng bayani, binabanggit niya Yun yung hindi natin nakita kay Bongbong Marcos. Isipin mo, dumalaw na siya sa puntod. Hindi niya inalala, ikaw nagpa-kidnap, di umano, doon sa tatay niya, doon sa Hague. Ito si Aimee, nakikita mo talagang concerned siya na pati kay PRRD, tinatanaw niya. Kaya sa tingin ko, malayo mararating din ito. Again, hindi natin sa sinusuportahan. Patas lang po tayo. Diba? Alam naman yan. Kahit sa vlog ko, binabanata natin si Aimee. Ba't patas tayo? Sana po, let's move forward. Dahil hindi po pwede na meron tayong presidenteng adik. Ngayon, kung sa tingin ninyo, talagang mali si Aimee, then let's do the hair follicle test. Let's prove it. Yan. Diba? Sa tamang paraan. Kasi yun ang yun ang bukang bibig nila ngayon. Anong klase kang kapatid? Yes. Bakit sinisira mo yung kapatid mo? Yun ang nila. Master Jude, anong may dadagdag mo? Sabi ni Marcos, parang hindi parang hindi ugaling kapatid yung ginawa ni Senator Aimee Marcos. Sumagot naman dito si Senator Aimee Marcos. Sige, magpapa-DNA test ako, pero magpapa-hair follicle test kayo. Yun ang na dapat, kung talagang totoo kayo sa mga sinasabi nyo, dito natin mapapatunayan. Actually, matagal na natin sinasabi ito Pag nagpa-hair follicle test sila, then negative ang lumabas, sampal ito sa mga tao na nagsasabi na bangag si Pangulong Bongbong Marcos. So, ibig sabihin, sila makikinabang dito, partner, pag naging negative ang resulta. So, pag hindi nangyari yung hair follicle test, mas lalong yung haka-haka ng taong bayan lalong lalalim. Lalong mag-iisip ang taong bayan na, totoo nga itong sinasabi ni Senator Aimee Marcos kasi hindi kumasa doon sa kanyang hamon. Which is hamon na yan ng mamamayang Pilipino since the time na sila ay naupo, di ba? Matagal nang gusto lang mga Pilipino, hindi man lahat, pero karamihan, na magpa-hair follicle test si Pangulong Bongbong Marcos. At ngayon, hindi lang si Pangulong Bongbong Marcos na ang hinahamon. Buong pamilya na. Nadamay na yung mga anak, pati asawa. Partner. Mabigat na mabigat yun. Ikaw naman, Jay, ano naman ang masasabi mo doon sa yung pinagdadaanan ni Aimee? Kasi ang tagal niyang tiniis Mantakin mo, parang sinasabi niya, hindi ko pa siya responsibilidad noon. Kasi buhay pa ang mga magulang ko, pero alam ko na yun na talaga ang niyan. Yun na talaga ang problema niyan. Pero ngayon, nagpunta tayo sa ibang bansa, ako ang tumayong mga magulang para sa ating magkakapatid, at ngayon parang tinitake niya na as responsibility yung paglalabas ng katotohanan. Sa tingin mo, bakit niya
Bakit ngayon lang? Ang ano lang din kasi diyan kay Senator Amy. Katulad niyan yung sinasabi na siya ngayon naninira. Sa totoo lang sobrang bigat sa pakiramdam noon na alam mo yun na noon pa man dala-dala na ni Senator Amy yung bigat ng nararamdaman niya na lalo pa may mga kilalang personalidad din na nakakasama si Marcos pagdating sa pag-addict. So yung mga tao na yun, maaaring nasasabi rin nila sa iba yung kanilang mga ginagawa. So noon pa man, talagang sinisira na ni Marcos Jr. yung pangalan nila at talagang yung kahihiyan naman sinasalo ng buong pamilya, lalo na to si Senator Amy. Doon naman ako sa sa mga malinaw na sa atin ngayon. 'Di ba, palagi tayo nagtatanong nung panahon ni Pangulong Duterte, ang daming nahuling mga drug lord, mga pusher, hanggang sa mga user din. At hindi basta-basta yung mga nahuhuli nun. Ngayon, napakaliwanag na at nagkaroon na tayo ng mga sagot sa isipan natin na una-una yung mayor ngayon na pinakakawalan din na umaming siya ay drug lord, pinakawalan din nung nakaupo na si Marcos, ganon din si De Lima. At ngayon, yung mga katanungan natin na bakit walang nahuhuling mga drug lord na kahit na bilyong-bilyong halaga ang daladalang droga, wala man lang yung iisang driver lamang. So, talagang sobra tayo nagtaka na bakit ganun. At may mga nakikita pa tayo na mga droga na lumulutang sa dagat na kung sino gumagawa nun. So, talaga nagkaroon ng kasagutan sa isip natin na kaya pala walang nahuhuling mga drug lord. Kaya pala walang nahuhuling mga bigating mga tao na dikit doon sa droga na yon. Kasi nagdodroga din, maaaring sangkot or yun nga na nagdodroga din ng mismong presidente. Kaya nangyari nito is pwede na nating isipin dahil dun sa sinabi ni Senator Amy Marcos na protector si Marcos Jr. ng mga drug lord sa bansang Pilipinas. Alam mo, ang ganda nung sinabi ni Jay. Ang galing nung sinabi niya kasi madami akong kaibigan na mga nagdodroga. Alam mo kung anong pangarap nila? Magtinda ng droga. Oo, magsisimula lang sila as user. Pero kapag na-addict na talaga sila, gusto na nila magtinda. Bilis sa pera kasi. Ganun na yung ganun na yung gusto nila. So, we are talking about a person who's been using drugs according to his own sister na simula pa bata hanggang ngayon. So, hindi malayo talaga itong mga issue na to. Kaya siguro walang mga nahuhuling drug lords. Dahil ako din, may kilala kong ganyan. Pero iba naman. Ano naman? Galit kay Duterte. Tapos? Galit talaga kay Duterte. Tapos? Nasisira daw yung negosyo, hindi daw sila makakuha ng supply. Sa drugs, galit kay Duterte. Bakit galit si Marcos kay Duterte? Ayun nga, ito na nga. So ito na itong revelation na to, ang dami talagang ang daming nabuhay na na mga issues na pwede mong idikit. Coach Oli, meron kang rejoinder before natin si RJ. Ito, may kliyan lang, bigyan ko ng komentaryo ulit yung sinabi ni Amy. Nasabi niya, ading ko, uwi na tayo. Magpagamot tayo. Ading ko ba sinabi niya? Hindi adik ko? Ading. Ading. Kaya mga Ilocano, ang ibig sabihin nun, kapatid. Mas kapatid na bata. Kapatid. Hahawakan kita. Hindi siya verbatim pero gano'n. Ang ibig sabihin para sa akin noon, pagamot ka na. Akong bahala sa'yo, hindi kita papabayaan. So, alis ka na dyan, uwi na tayo, at kung ano man ang mangyaring sa politically o criminally, andito ako, hindi kita papabayaan. Hawak kita. Kasi magkasama tayo sa hirap dati Yung mga kasama mo, wala yan. Ngayon lang yan. So, ang dating sa akin nito, ang binitawan nga ni Amy kahapon is more on drugs lang .
Naalala ko yung interview namin kahapon kay Senator Coseteng. Na tinanong ko, yung mga senator ba, posible bang alam nila yung nakawan? Alam daw. So, ang binitawan ni Amy kahapon is family lang. But, tingin ko, alam din ni Amy yung nakawan. Possibly involved. Possibly involved yung kapatid niya. So, ito na, inaalalayan na kita. Habang ito lang ang issue, uwi na tayo. Kasi lalalim pa ito pag hindi ka nagtigas-tigas ka pa ng ulo. Darating tayo doon sa punto, may problema talaga sa ghost projects. Ayun lang. RJ. Naalala ko yung kay Tantoco. Hindi niya ba naisip yun? Parang may kasagutan na rin eh. Kaya nga eh. Diba? Kasi yung family, lahat daw eh. Diba? Lahat sila gumagamit. So, ibig sabihin, ito si First Lady, nung yung si Tantoco, diba? Yung namatay, pwedeng nandun din talaga siya sa kwarto. Diba? So, parang ito na yung mga sagot sa mga katanungan na walang sagot noon. At kitang-kita talaga natin kasi ang style ng addict basis dun sa mga nakakasama natin, kakilala natin, yung mga yan, walang pakialam yan basta makascore sila. Totoo yan. So parang etong nangyayari na to na walang utang na loob talaga. Kasi biruin mo naman, ito lang eh. Simpleng-simple. Si Manong Chabit, kinausap niya yung mga mayor, di ba? Na suportahan si Bongbong. Ganon din, sinabi din ni Senator Amy, kinausap ko si Sara na kaibigan ko para suportahan ka. 'Di ba? Tapos wala ring nangyari. Parang hindi na rin siya kilala. Ganon, ito yung isa pa sa pinakamatinding wala talagang utang na loob itong si Bongbong. Yung pagpapalibing nung tatay mo, 'di ba? Doon sa libingan ng mga bayani. Ang tagal nakasalamin niyang tatay mo, pero isang probinsyano lang ang makapagpalibing. Ngayon, isa pa. Ito ang isa pa sa pinakamalaking walang utang na loob kay Pastor Kibuloy at sa SMNI, di ba? Ang laki ng ambag ng SMNI at ni Pastor Kibuloy sa pagkapanalo mo. Pero anong ginawa mo? Anong ginawa nyo sa SMNI? Di ba? Ginigipit. Pati yung KOJC, tinrabaho. So, wala eh. Ganun talaga ang style ng sa isang tao na gumagamit, yan ang niya, yan ang parang wala na akong pakialam basta makascore. Wala na akong pakialam sa inyo basta okay ako. Kaya nga sinasabi nila na ang drug addiction, ang sobrang paggamit is an illness. Yun. Oo, kasi talagang para ka ng hayop pagka under influence ka ng drugs. Kung makikita ninyo, nang re-rape niya ng lola, ng kapatid, ng nanay, binububugan nanay kapag hindi nakakahingi ng blackout ganyang kalaki ang problema kapag pagka-addict ka. Nagpapalitan pa ng asawa yan. Ayan, meron ganyan. Ay, may nadinig akong ganyan. May nadinig, ha? Nadinig lang yan. Nadinig. Biglang may umikot sa isip ko. Bigla ako nandiri. Hindi kasi, tingnan mo, yun talaga, it's really an illness na kailangan gamutin. Or else, talagang sisirain yan. Ano yan para siyang kalawang na magsisimula na maliit, unti-unti, lahat ng matino, sisirain yan. Hindi ba? Speaking of yung sinasabi mo na katraidoran, yung sinabi mo na katraidoran kay Pangulong Duterte at saka kay Pastor Apollo Kibuloy sa SMNI, actually na-justify nga ni Amy Marcos na talagang lulong na ito. Talagang itatraidorin niya yung mga tao na yan na sinasabi mo, yung ate nga tinraitor Mantakin mo siya ang gumawa ng paraan para maging katandem si Inday Sara. Hindi naman sila magkakilala ni Inday pero ginawa niya ng paraan para manalo. Pero kita mo, tinrider nila si Amy. At yan, banat ba yung isang nakikita nilang problema? Sabi daw nila, may kasalanan si Amy. Kasi alam naman pala niya na addict yung kapatid niya. Bakit niya pa pinatakbo na presidente? Anong opinion mo dyan? Siguro, ako alam naman natin na itong si Amy, dito lumabas yung pagiging niya Gusto niya sigurong umayos yung buhay ni Marcos. Siguro iniisip niya,
pag naging presidente ito, magkakaroon ng purpose ito sa buhay at maaring ituwid yung kanyang ginagawa. Yun naman ang sinabi niya. So yun siguro ang iniisip niya. Kaya lang, mali kasi sa totoo lang, mali yung mga solusyon niya pagdating kay sa kapatid niya si Marcos na akala niya tutuwid kung sakasakali magkaroon ng purpose. Ang alam naman po natin ng kung totoo man na sinasabi ni Amy na adik, yan ho ay maraming malalim. Ayan po ay merong health issue, merong spiritual issue. So hindi mo yan pwedeng basta-basta lang na magagamot through a purpose. Hindi ganun yun. So kaya mahirap po yung ganong klaseng pananaw ni Amy. Pero gayon pa man, naandyan na yan eh. 'Di ba? Nandyan na yan, siya na ang presidente. Sana man lang, nabigyan siya ng tsansa, inayos niya. Hindi niya inayos, lalo tayo nagkagulo. Isipin mo, ang ganda nung ewan ko na saan ko nabasa ito eh. Sabi nung kay Marcos daw, senior, umabot ng 21 years. Manong Chabet yata. Si Manong Chabet, oo. Tapos eto, 3 taon lang nagkaloko-loko ng Pilipinas. Diba? Yun, bakit? Simple lang. Anong pinagkaiba ni Marcos Sr. kay Junior? According to Amy, adik yung isa. Kaya 3 taon lang nadali na. Ganun katindi talaga pag may sakit kang droga, no? Ganyang kalala, Coach Oli. Pero ito, sa tingin ko, yung statement, yung speech kahapon ni Amy, gigibain yan. Ng Pinklawan, ito yung mga Pinklawan, ito na style. Siguro, pati si Lacson, ito na si Pinky, ito na rin nasasabihin. Grabe, no? Hindi, eto, sorry pasok ko lang. Grabe yung, ako ano ko pinagtatanggol ng mga Pinklawan si Marcos. Oo. Weird. Sabi ko, anak kayo ng... di ba parang... Paano nangyari yun? Ganong kalakas si PRRD. Isipin mo, nakakulong si PRRD, pero itong Dilawan, pinakakain niya ng tae. Sorry sorry sa mga ano. Nakakulong na yun Pinakakain pa ng ano to. Pero ito sigurado sasabihin na palusot na naman to ng Pink tsaka si Pinky. Pinky. Hindi totoo yung sinasabi ni Amy kasi hindi under oath. So kailangan Amy mag-ano ka, sumumpa ka ha? Notaryo. Magpa-notaryo ka. Oo, kasi walang kwenta yung pinagsasabi mo, Amy. Master Judea. Actually, tumpak na naman yung sabi ni BP Sara. No? Kasi sabi ni Senator Amy Marcos, maghapon, nagiinuman. Siyempre, kinaumagahan niya, namoy ala ka pa, may hangover ka pa. Na pinagtawanan ni Claire Castro, si BP Sara Duterte, na ang sipag-sipag, nagtatrabaho ang Pangulo natin, pagbibintang mo na umiinom. So sinabi ngayon ni Senator Amy Marcos, ay napatunayan na totoo talaga. At marami nang napatunayan ng mga sinabi si BP Sara Duterte. At ito kung ilalagay ko yung sarili ko sa katayuan ni Senator Amy Marcos, talagang madudurog ang puso ko. Una pa lang, ako ang gumawa ng paraan para magkakilala kayo ni BP Sara Duterte. Pero nung panahon na ng kampanyahan mga partner, walang access pala si Senator Amy doon sa kanilang headquarter. Tinanggalan ng access. So ngayon, ganun kaloko mga yan. Kung ikaw ay matinong tao, gagawin mo ba yon sa kapatid mo na siyang gumawa ng paraan para makatandi mo si BP Sara Duterte? Kung ikaw matino, hindi magpapasalamat ka So hindi matinong tao yung ganyan. Baka malamang, sa alamang. Kasi walang matinong tao ang gagawa no na mismong kapatid mo, tatraidorin mo, ipagpapalit mo sa mga bulong-bulong na ginagawa ng mga tao na dumating na lang sa buhay ninyo. Partner, kung yung mga nakapalibot sa kanya, mga kajaming. Ayun ang sinong pipiliin niya? Yung mga kajaming o yung ating pinagbabago siya? Jamming. So, ibig sabihin ito, partner, jamming ng kantahan, Kanta. Yung mga sinasabi sa atin ng mga magulang natin, na etong ginagawa namin, hindi namin sa gusto kayong saktan para maayos ang buhay ninyo. Parang ito ang perfect example. Dahil sinasabihan ka na ng kapatid mo matanda, hindi ka pa rin sumunod, nagkasira-sira buhay mo. Boss Dada, alam natin kung sino nagbawal sa kanya sa headquarters. Hindi ko alam Nakausap natin yan. Tayong tatlo. Totoo yan. Tsaka yung nakausap din namin, yung isang tao na nagsabi na, kaya hindi ko yan pinapa-attend sa mga debate. Kasi alam na nila, noon pa lang na talagang, medyo sablay na. Pero, makapangyarihan si Marcos.
may kapangyarihan. Anong ano yan? Punta kayo yung mga dilawan, naging Marcos, pro-Marcos na ngayon. Yung magkaaway Grabe dati. silang yung mga tinitingnan ko yung mga tansu vlogger, hindi nila alam kung saan sila lulugar. Pero yung mga pinklawa, nangunguna na sila, Jesus Palsis, at kung sino-sino pa, sila na ang nagdi-defend kay Marcos. Never again, never again. Oo, nakakagulat. Sabi ko, anong klaseng merong bansa tayo? Diyan ako proud sa Banateros. Kasi simula pa lang, hindi tayo... Position natin, doon talaga Hindi tayo nagpaka-bading... Oo, sige, Banat. Hindi, yun lang ang aking hindi ko maintindihan. Paano nangyari na kayong mga pink, dinidefend nyo etong si Marcos? Ito na yung kapatid, nagsasabi na ng totoo. Siya yung naka-witness. Hindi po siya nag-iimbento, hindi galing sa third party o hindi galing sa labas. Siya mismo nakita niya, oy, etong kapatid ko, adik. Tapos kayo, sinisiraan nyo na ngayon si Amy. Tsaka Banat ba, hindi ito yung spekulasyon lang ha. Siya mismo ang naglilinis ng mga napag-iiwanan nila mga parapernalya. Oo, So talagang first-hand experience ito. Tsaka boss Paano Bay, nangyari yan? Oo, doon sa sinabi mo na mga pinklawan na nagtatanggol kay Marcos. Ang sabi, may narinig akong isa. Ang sabi, hindi naman sa ayaw namin na patalsikin si Marcos o bumaba mag-resign si Marcos. Pinaparusahan lang namin kayo dahil ibinoto nyo yan. Kayo ang naglagay niyan dyan. Parang ganun, di ba? Yung parang hindi pinag-iisipan yung sinasabi. Paano yung hindi bumoto dyan? Pinarusahan mo rin. Jay, pasok. Pero sige, ano muna natin to? Basahin muna natin tong comment ni Maricar Villa Flores ng Quezon City. Dahil sa revelasyon ni Amy, this will be the end. Ito na to, the end na to. Sabi niya, the end ng episode ni ng Marcos era. Wala nang Marcos Romualdez na tatayo. Wala nang tiwala ang taong bayan. Ayaw ng mga tao ng adik na presidente. Sige Jay, anong masasabi mo dyan? Totoo ba yan? Tingin mo? Oo, no. Ako naniniwala din ako dyan. Sa tingin mo, talaga. Wala Sa na? tingin ko. Oo, kasi magdanakaw yung tatay, magdanakaw yung nanay. Binoto Tapos, pa yung anak. Dumoble pa, Oo. addict pa. Di umano. Di umano, Oo. sabi ni Amy. At dyan sa komento na yan, dyan din natin na kung si Amy Marcos nga nabudol ni Marcos Jr., paano pa si VP Sara? Kung si Amy Marcos nga napaniwala niya na hindi na, nagbago na ako, matino ako. Kasi nakikita natin Kung yung ngayon, mga close, tinridor, di lalo na, pati Oo. tayo mga Pilipino. Hindi naman kasi tayo nakikita ano. ang inaano ng mga dilawan, parang gusto nilang sisihin si VP Sara kasi normal na rin naman yan na parang sa mga Duterte na naman mapupunta ang issue. So ngayon, sinisisi nila si VP Sara. Duterte may kasalanan Oo, yan. si VP Sara sinisisi nila ngayon. Kaya nga itong ang kasagutan diyan kung si Amy Marcos na atin niya, napaniwala niya nga, nabudol niya, what if pa si VP Sara? What if pa tayo? What if pa tayo? So, yan yung isa sa mga ano diyan, tsaka yung ano doon sa comment na never na, ito na yung tapos ng era, oo. Never na talaga sa sobrang hirap ng Pilipinas ngayon, sa daming namatay sa baha, sa daming mga ari-arian na mga nasira, yung mga OFW na ilang taon nagtiyaga, nagtiis sa ibang bansa para lang maipundar yung bahay na yon, sa isang gabi nawala. So talagang talagang tatatak na sa utak ng mga Pilipino na ang Marcos at Romualdez, Araneta pa yan, kaisama na natin yan, never nang makakapatong ulit yan sa pagiging leader ng bansang Pilipinas. Alam mo, dahil dyan, parang gusto ko na naman kumanta. Kaya pigilan mo ako. Parang gusto ko na naman kumanta ng And Now. Sample nga, Banat. Kasi Wag na. Si Jay na lang. Bahala na si Jay pagdating sa kantahan. Alam nyo, Dalawang linya na lang, sintonado pa eh. Oo nga Parang yun yung gusto kong sabihin kahapon. Konti na lang kinanta mo. Ano pa? Sakit pa sa tenga. Ito, RJ, from Misty B. Whoever defends BBM are not real Filipinos. Tinolerate ninyo si BBM. Why? Dahil sa pera? Nako po. Don't forget, BBM grew up abroad. He even said in an interview that education is not good in the Philippines. Tapos pupunta dito sa Pilipinas para maging president, yet not making a difference. Talamak na mga droga,
being an addict is a choice, pero mga bata, mga biktima nila na wala choice. So, totoo yan, ha? Di ba? Kadabi ko nga kanina, lahat, nagiging biktima pagka mayroong isang addict sa pamilya. Oo, yan yung tinatawag na black sheep. Diba? Kasi kahit anong tino ng pamilya mo, basta merong isang loko-loko dyan, wala, damay-damay kayo eh. Kasi problema nyo yan eh. Problema nyo yan sa paano nyo aayusin, problema nyo yan dahil nagawa ng gulo. At totoo yan yung sinasabi nung nag-comment sa atin na ba't tinotolerate nyo si BBM? Diba? Kung pinagtatanggol nyo yan, parang inaano nyo, tinotolerate nyo. Bakit? Kasi gumawa na nga ng mga kung ano-ano. Ito pa, yung sabi ni Senator Amy, nagdodroga nga, lulong. Diba? Kasama pati anak. Pati yung pamilya kasama. So, kung yan silang masira, pati pamilya nila, para lang sa bisyo nila. Pati yung pag-support, kung sinusuportahan niyo yung ganun, anong klaseng Pilipino kayo, di ba? Anong klaseng tao kayo? Buti sana kung kayo-kayo lang. Kung kayo-kayo lang ay madadamay sa ginagawa ni BBM, hindi eh. Lahat, kahit yung mga matitinong Pilipino, kahit yung mga hindi bumoto, katulad namin, nadadamay dahil meron tayong presidente na ganyan. Meron tayong presidente na hindi mo alam kung talagang, ano pa ba, presidente pa ba to o tumatayo na lang? Di ba? Ang hirap eh, Boss D. Totoo naman yan. Kaya nga mababalikan natin, mga kapartner, yung kaninang sinabi ni Amy Marcos, yung sinasabi nila kay Amy Marcos na may kasalanan din siya. Dahil matagal niyang parang feeling ko naman lahat ng mga kapamilya ganyan eh. Lahat ng mga kapamilya. Ipagkakalat mo ba sa mga kapitbahay mo na yung kapatid mo addict? Siyempre, i-deny mo yan. As much as possible, talagang yun ang ang unang-unang parang defense mechanism mo yan. I-deny mo to. Pero bakit napuno si Amy? Sabi nga ni Amy, matagal na siyang nagda-drugs. Okay lang kasi ang sinisira niya, sarili lang niya eh. Okay lang, siguro kung ang sinisira niya, yung pamilya lang niya eh. But ang masama kasi dito, noong dahil sa kanilang pagdadrugs, marami nang nadadamay na tao. Doon sa kanyang mali-maling mga desisyon, dahil nga, sabi ko nga, kapag ikaw ay nagdodroga, lahat gagawin mo para meron kang pang-droga. Yes. So kung ngayon, kung dati na wala ka pa sa power, nagtatago ka magdroga, kasi makamahuli ka, pero ngayon na ikaw yung pinakamakapangyarihan sa lahat, hindi ka pwedeng huliin kahit nagdodroga. Ako may tanong sa inyo. Ito, tanong ko talaga ito, seryoso ito. Sa tingin nyo ba, ang mga Pilipino bulag na talaga? Kasi, eto na yun eh. Eto na yung the worst ever na nangyari sa bansang Pilipinas. Worst corruption. Worst corruption. Lahat as in worse na. Yeah. 'Di ba? Tingnan mo, nag-aalisan na mismo yung mga negosyante dito, yung mga foreign investor nag-aalisan na. The worst na ho ito. At ang pinakamatindi pa, worse, yung presidente mo ay addict. At ang nagsabi niyan, hindi yung kalaban, kung hindi kapatid. Pero, ewan ko ha, kaya nga ito'y tanong ko, seryosong tanong. Sa tingin nyo, bulag na talaga mga Pilipino, nagbubulag-bulagan at ayaw na magreklamo o ano sa tingin nyo? Ako sa tingin ko, nandoon pa rin tayo sa yung pride. Talagang ang mga Pilipino masyadong pride. Yung sobrang pride naman kasi, masama talaga yan eh. Kasi, meron tayong mga kanya-kanyang kulay talaga eh. Ayaw magsakripisyo ng karamihan sa mga Pilipino. Ayaw nilang magbow. Yes. Ayaw nilang tanggapin na ang mga Duterte malaking maitutulong sa bayan natin. Ayaw nilang tanggapin yun. Yun yung nakikita ko talagang ang tawag dito yung motivation netong mga Pilipino na nagtatanggol pa rin kay Bongbong. Kasi miski ako, yan din ang tanong ko, papaano mong naaatim na ang isang leader mo may bisyo. Katulad nga nung binabanggit ko kanina, may buhay na nadadamay. May mga nalunod na sa baha dahil sa incompetence, dahil sa mga ghost projects, dahil dun sa maanumalyang budget na pinirmahan niya. May mga namamatay na. Okay lang kung ang madadamay, kayo-kayo eh.
'Di ba? Gusto niyo magsampalan kayo kung gusto. Anong gawin niyo, wala kaming pake. Pero kapag nadadamay na yung future ng mga kabataan, Pilipinas, mantakin mo, Coach Oli Banatbay, 22 classrooms ang nagawa nila in 1 year na ang target is 1,600. Dami. Nangako sila ng 1 million housing per month, per year. Nawala. So, ito na sabi nga ni Aimee, nakita ko na yung effect Hindi lang yung pamilya namin yung sinisira kasi kaya naming i-endure. Pero kung ang sinisira mo, ibang pamilya na, may namatay na, amoy hanggang ngayon sa Cebu, amoy bangkay. Dahil marami pang mga patay na hindi pa nila nakikita na naaamoy na nila. So ganun nakatindi yung epekto noong isang hindi matinong leader. Kaya yun yung nag-push na talaga sa kanya na enough is enough. Hindi na kayang tanggapin ng konsensya ko. Tama. Hindi ba? Doon sa tanong ni Banatbay. Ako sa tingin ko, gising na ba mga Pilipino? Hindi, ako sa tingin ko gising na yung mga Pilipino. Nakikita naman natin sa rally, sa survey, etc., etc. Gising na Pilipino. Ang problema talaga natin, yung klase ng politika natin ay parang naihahambing ko sa isang taong may cancer stage 4. Malalim talaga yung problema ng politika natin Kaya nga kailangan dito talaga ng milagro. Divine intervention. Kasi isipin ninyo, yung dating sumusuka sa Marcos na nilagay pa sila sa textbook na diktador itong senior, sila yung nagdi-defend ngayon. Ganyan po kalalim ang problema natin dahil puro pansarili ang iniisip ng mga politiko. Sa dami ng sinabi ni Aimee, ang pinick up nung iba ay ipagtanggol pa yung adik. Hindi yan galing sa akin galing mismo yan sa kapatid. So, hindi natin tinitingnan, tayo ba ay concerned, itong mga politiko tayo ba ay concerned sa taong bayan? O we are concerned kung anong mapapakinabangan natin kung mananatili si Bongbong Marcos na nakaupo? Ang laki po ng problema ng mga politiko natin. Yan ang aking Master Judea, sa tingin mo ba mga Pilipino engot? Actually, matatalino mga Pilipino. Gising na mga Pilipino, nakita naman natin yung rally. Milyon ang umattend sa rally. So, ibig sabihin, gising na. Ang problema lang, talagang nilaso na tayo ng sistema Kumbaga yung cancer, kalat na. Dapat, sa ganitong pagkakataon, may nagtatanggol na sa atin May nagtatanggol na, kaya lang, syempre, sino ba ang tanong? Sino ba ang may kakayahan para baguhin ang sistema? Kasi nakikita naman natin ang tao ay gising na dahil diyan mismo sa social media, nakikita natin yung hinaing ng mga Pilipino. Although meron pa rin ng mga pangilan-ngilan na bulag, hindi ko alam kung bulag o nagbubulag-bulagan dahil hindi ako naniniwala na hindi nila alam ano nangyayari sa ating bansa. Alam nila yan. Kaya lang, hindi pasok doon sa pananaw nila yung pupwedeng mangyari. Katulad na lang halimbawa, ito naman ay nakasulat sa batas natin na kung halimbawa ang presidente ngayon ay mawawala, ang papalit dyan ay vice president. Kaya nagkakaletsa-letse kasi nga iba yung gusto nila mangyari. Ayaw nilang sundin ang batas, ang gusto nila iba ang nandyan. So, aside from that, yung batas hindi na nasusunod and mismong administrasyon, etong administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay hindi rin sumusunod sa batas sa maraming pagkakataon. Ang dito, hindi nila sinasagot yung issue. Ito yung sabi ni Claire Castro tingnan ninyo. Matanggal sa pwesto, ano pa ba? Para iangat ang kanyang katim-itim, yun lang naman yun Alam mo, nung pagbabasahin mo yun, papakinggan mo yung ganong klaseng komento, hindi niya sinagot o sinabing kung totoo o hindi totoo yung sinabi ni Aimee Marcos. Kasi si Aimee yan Hindi naman niya sasabihin niya kung para siraan lang yung kapatid niya. So, confirm yan. Confirm talaga na adik. According to Aimee, kinonfirm niya, adik ang kapatid ko. Hanggang ngayon, kinonfirm niya yan. So, mas titiisin mo magkaroon ng adik na presidente
Dahil galit ka kay BP Sara Duterte? Parang hindi ko ata kaya yun. Di ba? Parang, ewan ko halimbawa, tanggalin natin. Halimbawa lang para sa akin halimbawa si Leni Robredo ang Vice President. Ako, kung nakita kong adik si Marcos, alis siya. Kahit si Leni pumasok. Kasi adik Walang pag-asa yun. Kahit balibaliktarin mo, walang pag-asa yun. Babaon tayo at babaon. Kahit si Leni Robredo pa yung maging Vice President. Hindi ko maintindihan sa mga pinklawang, galit na galit sila. Maraming namatay ng war on drugs. Ngayon, maraming namamatay sa kapabayaan ni Marcos dahil dyan sa mga flood control project na yan. Kita nyo, isang bagyo, patay ang dami. Nagagalit kayo kay Pangulong Duterte noon, 6 na taon, maraming namatay at namatay adik. Tapos eto, namatay mga inosente, mga nanay, mga bata. Hindi kayo nagagalit. Mas titiisin nyo pa ang magkaroon ng adik na presidente kesa kay BP Sara Duterte. Anong klaseng merong utak kayo? Sa tingin ko kayo din adik Sa totoo lang yung mga nagsasabi na mas titiisin pa nila yan kesa sa kay BP Sara Duterte, malamang bangag din kayo. Kajaming nila. Di ba yan nga yung sinasabi natin dati na kahit si Leni pa yan, kahit nga si Larry Gadon pa yan, pwede wag naman yun. Hindi nga. Pwede. Kahit na si Larry Gadon pa yan, kung magiging siyang mas magaling kay Pangulong Duterte, kung dadali mo ang bansang Pilipinas sa magandang estado, mawawala ang korupsyon, mawawala ang droga, aayos ang Pilipinas. Kahit sino pa yan. Di ba? Kahit sino ba? Pinaka-ayaw natin na kahit si ano pa yan, si Ping Lacson pa yan. Kahit si Tito Soto pa yan, si Anjo Iliana pa yan. Kahit nga si Jay Guevara pa yan Kung siya ang makakapagdala ng magandang Pilipinas, makakapag-ayos sa Pilipinas, okay lang. Hindi to dahil dahil sa Duterte supporter tayo. Dahil nakita natin ang pamumuno ng mga Duterte sa Davao. Ang Pangulong Duterte sa Pilipinas nung panahon niya, yun ang benchmark natin Na kung magkakaroon ng isa pang pinuno na magiging ganun o mas magaling doon, kahit langgam yan, iboboto ko yan Hindi dahil Duterte hindi dahil Duterte. Pilipinas na to Ito, Boss Dada, madalas ko itong sabihin sa vlog ko. Sabi ko, walang DDS dito, walang pink-pink dito. Sa akin, kasi ang dalawang talagang labang ko dito, yung ayaw ko talaga ng droga. So, drugs at saka komunista. Magharap kayo ng politiko sa akin kahit dilaw yan. Basta seryoso kalabanin ang droga at komunista. Yan. Duduluhan ko kayo. Ayan. Didiinan ko kayo hanggang dulo. Iharap nyo sa akin. Ano nyo lang sa... Kasi baka mamaya, ayaw ko sa droga, pero addict pala. Ay, wag ganon. Parehas kayo ng Coach Oli, ng prinsipyo ni Pastor Apollo Kibuloy. Kasi tinaya niya lahat na kahit na nakakulong siya ngayon, kahit na binaboy ang simbahan, itinaya niya lahat kay Pangulong Duterte. Di ba? Halimbawa si Leni, ayaw ko sa mga NPA. Sisibaking ko lahat yan. Suportahan ko talaga si Leni. Wala problema. Alam mo problema ng Pilipinas, bukod sa politiko, may problem tayo sa idolatry. Tama Ang laki ng problema natin dyan. Pero napansin, pinag-uusapan natin kagabi, Coach Oli, na napakaswerte ni Marcos Jr. nga sana Kung sinunod lang niya, or yung pinangako niya, tinupad niya, siya ang pinakamagaling na presidente ng Pilipinas Kasi kakampi niya lahat Kakampi niya lahat, and at the same time, may foundation na siya Ipagpapatuloy na lang niya yung ginawa ni Pangulong Duterte at magtatayo siya ng iba. So, masikat siya. Kaso, ang problema, katulad lang sinasabi ni Senator Amy, paano niya gagawin yan kung ganyan ang state of mind niya? Jay? Ano na ba yan? Hindi. Sinabi ni Banat Bay na ang mga Pilipino, mas gusto pa ba nila ng adik kesa dun sa matino? Yun na nga yung masaklap dun Protector ka na nga ng pinoprotektahan na nga ng Pangulo yung mga NPA. Tapos yung mga nasa baba na kailangan na dapat bumaliktad, pinoprotektahan naman nila yung adik. Na mismong kapatid na mismo ang nagsabi nun. So doon nakakahiya yun. Biruin mo, dalawang pinaka-problema ng bansang Pilipinas ang pinoprotektahan mo, adik tsaka makakaliwa. So doon pa lang, kaya nga hanggang ngayon sobrang nakakadiri na ng batas natin. Biruin mo, yung mga taong hanggang ngayon
puro salita lamang at pagbibintang yung ibinabatong mga kaso sa kanila, pero hanggang ngayon nakakulong, walang maipakita silang may ebidensya sa mga taong yun. Sino ba yun? Sila Pangulong Duterte, si Pastor Apollo Kibuloy. Mga nakakulong sila sa salang hindi nila ginawa at hanggang ngayon walang pinapakitang ebidensya. Pero itong si Marcos Jr. na merong napakalaking ebidensya ng pinapakita at yun nga yung kapatid niya, hanggang ngayon, wala pa rin. Hindi ko naman sinasabing, makulong agad itong si Pangulong Bongbong Marcos. Ang pinupunto ko dito ay yung mga taong hindi naman talagang hanggang ngayon walang maipakitang ebidensya laban sa kanila, nakakulong. Pero etong mismong protector ng mga, kasi matuturing na talaga natin na protector ng mga drug lord. Etong si Marcos Jr., gawa ng pati siya, gumagamit din siya ng droga ayon sa kapatid niya. So ngayon, talagang dapat panagutin at dapat yun nga, yung sinasabi nga na rin ng ate niya na tama na. Umuwi na tayo. So yung salitang yun, yun, karugtong na ng pagbaba sa pwesto niya yun yung yung salita niya na yun ni Amy Marcos. So dapat ngayon, kaya ako sinasabing nakakadiri na yung nangyayari kasi yan na, lantaran na yung ebidensya, pero ngayon, binabali pa ng iba. Ito nga, paring RJ, reaksyonan mo to. Ang EDSA Shrine ay hindi dapat sa mga dilawan lang. Pera ba nila yun? Sa mga NPA, pwede ipagamit, pero sa taong bayan, hindi. Believe na ako sa kaparian natin, kaya kahit sino i-endorse as president, wag na lang. Corrupt din kasi ang CBCP. Galing ito sa ating isang netizen. Nako, medyo matindi yung binitawan niya dyan, ha? At hindi, kumbaga napapansin na kasi ng mga Pilipino kumbaga eto nga yung dugtong ko yun sa tanong ni Boss Bay, merong karamihan gising, karamihan nagbubulag-bulagan, at karamihan dyan bayad. So, sinong matinong Pilipino o sinong matinong tao na sosuporta dun sa alam mo at pinangangalanda ka na ng kapatid na adik? Lalo na, alagad ka pa ng Diyos. Nakalagay diba? Dyan sa comment CBCP, parang ayaw nilang sumuporta sa ganito Gusto. Kung ikaw ewan ko kung may turo na ganyan, pero masama yan Alam natin masama yan droga. Oo, mali. Oo, yun lang. So kung isa kang pare, tapos susuporta ka dun sa adik, isang kang pare. Di ba? Kaya nga tayo ganito hanggang ngayon sa totoo lang. Dahil it is rooted dun sa ating kasaysayan. Again hindi ho ako bumabanat doon sa naniniwala sa Katolisismo. Hindi po yun na binabanatan natin. Yung mga kaparian. Panahon pa lang ni Rizal, kurap na ho ang mga pari sa Pilipinas. Panahon pa lang ni Rizal, kaya di ba galit na galit yung sa mga issue ng pagbayad. Kayo alam niyo yan yung bayad sa binyag, bayad sa kurap na kagad kumpisal. Simula pa lang, kurap na. Kung ang magtuturo sa'yo ng morality ay kurap, paano ka pa magiging matinong tao? Sila nga ang nasa isip kagad ng tao, pari nga yan, kurap Paano pa kaya yung mga tao? Ganun hindi pa yan ngayon lang Panahon pa yan nung Espanyol, yung mga praile. Kaya nga galit na galit si Rizal. At si Rizal tinawag na kulto yan. Dahil binunyag niya kasinungalingan ng mga praile nun. Ganun po katindi ang kasaysayan ng Pilipinas na hanggang ngayon, di ba naibanggit nga ni Pangulong Duterte yung mga Pajero, naalala niyo yun? Yung kay Gloria doon, na nahimik dahil biglang binigyan ng Pajero. Ganun kakurap. Kaya nga hindi ako naniniwala dito sa mga pahayag ng simbahan na itong CBCP. Dahil, maniwala ho kayo sa akin. Ulitin ko hindi ho ibig sabihin kurap yung relihiyon, yung mga taong naniniwala. Hindi. Dahil sa lahat ng relihiyon na ay meron kahit papaanong mga bad elements dyan. Pero hindi lahat yun ay masama naman.
Yung na-interview ba ni Bato na umaming adik, pare? Oo. Di ba? Nag-relapse lang daw siya. Kaya pala. Nag-relapse. So, Tsaka ngayon, halos ginagamit na ng mga makakaliwa ang mga pare. Kadalasan nga, kasama pa nila. Dinadasalan pa sila sa puno. Si Dilima ba yan? Yun. Diba? So talagang kahit ngayon, yung mga Dinadasalan sa pare... puno? Oo, di ko alam, matando sila sa puno. ron. Baka gusto niya ibalik sa lupa si Dilima. Ganon. Nung September 21, 'di ba, nandyan ako sa nandyan tayo sa EDSA. Yung mga kasama ng pari doon, mga makakaliwang mapapanghi. Yun din isa na sa nakakatakot ngayon na kung sino pa yung naghahatid ng utos ng utos ng Diyos, sila pa yung naghahatid din ng utos na para makasama doon sa mga tao na nakikinig sa kanila. Kaya nga tama yung sinabi ni Bay, kung kurap ang nagtuturo, ano pa bahasahan mo sa mga tinuruan? Ito naman sabi ni Rachel Vegafria. Mga banateros, nagpakaate na si Amy Marcos. Ngayon, panahon naman para magpakatotoo na si BBM. Be a responsible leader. Be accountable. It's time to let go. Ito matindi Asan si Bongbong? Sa Bicol, nag-iikot. Nandun ngayon. Hindi, ba't hindi siya magsalita? Nandiyan naman si Claire At saka nandyan naman siya. Hindi, iyon lang sa akin Kung, halimbawa, sinabihan ka ng adik ng kapatid mo, hindi ka pa magsasalita, aba, may problema tayo dyan. Manhid na yata. Oo. Wala, matigas ang mukha talaga. Hindi, ibig sabihin, it's either totoo at hindi mo kayang i-defend yung sarili mo or wala ka lang pakialam talaga. Basta ako. Ganito na ako. Ano sa tingin nyo doon? Baka nag-iisip pa ng Para sa akin isasagot. talaga, it really is a disorder. Yung mga ipinakikita niyang kilos ngayon, parang mas luminaw na ganito talagang galawang mga bangag Yung walang pakialam sa sasabihin ng iba o walang regard sa nararamdaman ng iba, basta para sa kanya pogi siya. Ganyan kasi yung mga gumagamit, mga banateros Baka naman not capable of answering right now. Yung magkakautal-utal siya dyan. Sigurado yan. Kaya nga lagi ang tago pansinin mo silang dalawa ni PRRD, iba lagi reaction. Pag kasi PRRD, harap siya. Eto, harap si Claire. Tago. Tago ka sa palda ni Claire. Iyon ang problema natin kay Pangulo Hindi niya kino-confront yung issue head-on. Yes. Hinahayaan niya na yung mga defenders niya yung talagang dumidepensa para sa kanya. Naalala ko to, Boss Dada, nung sa simula't simula pa lang, yung issue ng St. Luke's, kasi naipasok niya Ang sagot ni Auntie Claire dyan, yung St. Luke's, unang-una pa lang, inaano ko na to sa vlog ko, sabi ko, na dapat ito ay harapin ni Bongbong Marcos. Kasi questionable yung St. Luke's result. Hindi ibig sabihin may problema sa St. Luke's. Kaya lang kasi yung iba, even sila Tuta Soto, sila ay si Tito, sorry. Pumunta sila kasama media. Eto bigla-biglang lumabas, may result. Kakakausap natin yung kasama niya diyang nagpaano sa St. Luke's, di ba? So we know. Nakakabahala dito isa pa, bago mo ituloy yan. Si Ping Lacson, siya ang unang-unang nag-open ng hair follicle test o drug test nung panahon ng 2022. Tama. Siya, tsaka si Manny Pacquiao ang nagsabi na magpa-drug test. Tapos ngayon, sila na. yung kapatid na nagsabi na bogsa to, dumidepensa sila. Kasi ano ba ang purpose ng hair follicle test? Para yung tiwala ng taong bayan maibalik. Kasi ang sinasabi nila, kayo ang magpagbigay ng ebidensya dahil kayo ang nagbibintang. Sa kaso po yun. Sa korte po yun. Ang binabalik natin dito is yung tiwala ng taong bayan. Kasi pag walang tiwala ang taong bayan, yung mga investors alis. Diba? Babagsak ang ekonomiya. So, paano mo ibabalik ang tiwala ng taong bayan? Biglang sumulpot yung drug result mo sa St. Luke's. Kaya nga, tapusin na natin to. Hair follicle test, tapos lahat yan. Gasino ba naman yung sasaglit lang? Dati pa sinasabi ko, 3 years ago, sabi ko, tinatakbuhan mo yung problemang yan, hahabulin ka yan. And 3 years after, here we are. Yun ulit ang problema. Ayaw mo kasi doon sa legit na babalik ang tiwala ng tao
sa klase ng drug test na gagawin mo? Isa lang yan. Either, alam mo sa sarili mo na mag-fail ka doon, kaya you're not really willing to kasi sabi ko ako to, di ba? Araw-araw, gusto mo maya-maya eh. Ubusin mo buhok ko. Para lang mapatunayan ko. Kasi kung talagang ako, alam ko sa sarili ko na matino ako, hindi ako addict, gagawin ko eh. Ba't ka matatakot? Diba? At saka mga partner, since yung 2022 pa atras, okay lang naman kung addict ka nun eh. Alam niyo si President Obama, umamin siya eh, na nung college days, na din siya, na hook din siya dyan. Pero ang importante kasi, yung 2022 onwards, gumagamit ka pa ba? Hindi ba? Kasi kapag ka nagpa-hair follicle test ka, malalaman dun kung kailan ka huminto eh. Kung kailan yung huling gamit mo, tsaka yung unang gamit mo. Detalyado, kaya ayaw niya. Okay lang sana kung huling gamit mo, 2021. Hindi ka pa presidente nun eh. Pero kung ngayon, dapat patunayan mo talaga sa taong bayan na ngayon, since 2022, hanggang ngayon, ano ka? Sober ka, di ba? So, ibig sabihin, patunayan mo na capable ka maging presidente. At ako, kapatid ko, babanatan ako ng ganon, ibubuking. Siguro, hindi ako mapapakali eh. Ayusin ko muna to. Pero siya, pogi pa rin. Pogi pa rin, nandun sa Bicol, oh. Parang gumaganon-ganon pa siya, oh. Hindi gumaintindihan. Hindi naman kasi tayo siya. Oo, hindi naman tayo pogi. Hindi natin alam yung tama. Kaya dapat yung mga, alam mo sa tingin ko, yung mga religious leaders, pastors, priest, yung CBCP, halimbawa, magtulong-tulong kayo to convince the president to take the hair follicle test. Wag mo nang pagtanggol eh. Ikaw nga leader ng religion nyo eh. 'Di ba? Dapat maging accountable ang president. And then we decide kung Duterte ba yan or hindi. Yes. Anuin natin. May galaw na rito ang Panginoon actually. Sabi ko nga, bakit si Amy Marcos, for the longest time, tinago niya ito? Bakit bigla siya nagsalita ngayon? Yun din yung sinasabi natin kay Zaldico eh. Na ang tao, kahit gano'n ka katigas, kahit gano'n ka katapang, kahit gano'n ka firm, kapag Panginoon na yung tumapik sa'yo, lalambot ka eh. Lalambot so ka. kahit gano'n ka magnanakaw ito si Zaldico, gumawa ng paraan ng Panginoon eh para ibisto lahat ng katiwalian nila eh. Kasi ang sinasabi nila na Pangulong Marcos ang nagsimula, pasimuno ng mga investigasyon against corruption. Hindi po. Ang gumalaw rito, langit. So nakikita ko na dahil dito sa katiwalian na mukhang nakita ng Panginoon, malalim ito, parang magkukutsyabahan talagang mga ito. Pag langit ang gumalaw, walang makakapigil kahit gano'n kayaman, kahit gano'n makapangyarihan. Walang makakapigil. So pinabagyo niya, tao mismo ang nakakita, tinatch niya si... ako naniniwala ako partner, na si Zaldico, lumambot yun. Dahil sa Panginoon eh. Siyempre. Ipinakita pa rin ng Panginoon na kailangan mo nang magsalita. Pati si Amy, Panginoon. Pumilos ang Panginoon dito sa mga nangyayari na ito. Kaya the pressure is on us. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa eh. Ano yung kaya nating gawin para sa bayang Pilipinas? Tama. Diba? Ito Boss D. Ito dugtungan ko na ng konti. Sino ba mag-aakala na si E.S. Lucas Bersamin, na napaka-makapangyarihan, little president, di ba? Biglang magre-resign. And then yung may hawak ng DBM, nung nagre-release ng pera ng bayan, magre-resign. So, ito ay talagang may divine intervention talaga. So, walang magagawa ang tao dito at ginawa na ng tao ang lahat, yung pagrereklamo, and then, yan. So, Diyos pa rin siguro ang hihintayin natin gumalaw. Ito naman, basahin natin tong comment ng netizen, bukang liwayway. Sabi ni Ping Lacson, walang umanong delivery ng pera at hindi totoo. Ang mga pahayag ni Zaldico, bakit tila nagiging bago spokesperson ni BBM si Lacson? Hindi ba ongoing pa ang investigasyon sa Senado? Bakit may verdict verdicts na si Lacson na ginagawa nilang tanga ang mga tao ay gising na ang sambayan ng Pilipino, hindi karapat dapat iyang Ping Lacson na yan sa Senado. Sana lasta nila yan. Ako doon na kasi dito, bakit mo malalaman na walang delivery na pera doon sa kay Marcos? Andun ka ba?
Ang pagkakalam ko parang pinatunayan mo lang na kasama ka or nabahagian ka doon sa perang yun. Bakit alam mo na walang perang idiniliver doon? At bakit mo pinapabulaanan si Saldico? Sabi nyo ni Tito Soto, wala kayong wala kayong papanigan, lahat biimbestigahan nyo. Bakit lumalabas ngayon kung kailang? So ibig sabihin, kahit pala umuwi si Saldico sa Pilipinas at humarap sa Senado, hindi nyo siya papaniwalaan kasi dinidiin niya si Marcos Jr. at Martin Romualdez. Anong klase yan, Senator Ping Lacson? Akala ba namin, naaasahan namin kayo na magiging patas kayo sa inyong investigasyon? Hindi pa nga umuwi si Saldico, nagpakilala na agad kayo. So ibig sabihin, yung paghaharap ni Tito Soto at ni Martin Romualdez, talagang nakaset up na yun para paikot-ikutin nyo yung tao sa mangyayaring Senate hearing. Ang nitong komento ni Senator Ping Lacson na hindi daw kapanipaniwala ang pahayag ni Saldico. Akala ko ba magiging patas kayo? Hindi pa nga nakakauwi sa Pilipinas yung tao. Pinapalabas nyo na fake news. Eto yung hirap dyan Kapag witness laban kay Marcos Jr., Martin Romualdez, sinasalba. Sinasabihan nyo na fake news, sinasabihan nyo na na gawa-gawa lang or hindi totoo yung mga sinasabi. Pero kapag halimbawa lang na ang Duterte ang itinuro ni Saldico, ang Duterte ang itinuro ni Orly Gutesa, baka kung ano-anong investigasyon na ginawa nyo. Oo, bilis niyan. Ang bilis niyan. Wag ganyan. Umaasa ho kami na patas ang investigasyon nyo. Tapos ngayon, papakita nyo sa amin na nasa side lang kayo ni Martin Romualdez. Senador ka pa naman. Chairman ka ng Blue Ribbon Committee, tapos ganyan. Ang pangit niyan. Kaya katandaan mo noong eleksyon, magkakalaban sila sa kampanya, siya pa ang naghahamon kay Bongbong Marcos ng drug test. Tapos ngayon pagtatanggol mo. Ganyan talaga ang gulong ng palad. Master Judea, itong comment ni Rosette, basahin mo nga. Sabi ni Rosette Arizan, ang mandato mo ni Claire Castro ay pagtanggol. Ang amo niya by the hook or by crook. Kahit mali na, pati mga info mali-mali rin. 3 months pa lang, marami nang nagawa Pangulo mo. Asaan? Baka marami nang nagawang kabulastugan. Mag-aral ka muna, kaya Madam Claire, wala kaming matututunan sa iyo at sa lahat ng pinagsasabi mo. Totoo naman yung mga statement kasi nito ni Claire Castro. At saka balikan ko yung statement partner reaction mo to Coach Oli. Ang sabi ni Lacson, it's very un-Filipino. Un-Filipino daw yung ginawa ni Aimee na pagkakanuno sa kanyang kapatid. Sige, pakireaksyonan yan. Itong ginagawa ni Pinky, hindi ito dapat ang ginagawa ng isang Blue Ribbon chairman. Dapat balanse siya. Sa gitna lang siya. Ito halatang halata na nag-aabogado siya sa kabila hindi na dinidirect going towards doon sa presentation ng evidence. Inilalayo na sa sa mastermind ang dating neto. Kaya yung hindi ka Filipino dahil yung ginawa ni Aimee, convince na lang po natin si President Bongbong Marcos magpa-hair follicle test. Ngayon, kung negative, mali si Aimee. Hindi siya Filipino. Di ba? Hindi ugaling Pilipino. Pero kung positive, palagay ko, si Lacson ang hindi maka-Pilipino. Maka-mastermind. Paring RJ, un-Filipino daw yung ginawa ni Aimee kay BBM. Yung ginawa kaya nila kay Pangulong Duterte na wala namang kaso sa Pilipinas, pinatapon sa ibang bansa. Ayun talaga ang hindi natin masasabi natin na un-Filipino. Kasi unang-una, Pilipino yun Dapat dito sa bansa natin nililitisin kung meron man. At yung sinasabi nila na Filipino, si Senator Aimee, hindi, maka-Pilipino nga Bakit? Mas iniisip niya yung kapakanan ng Pilipino kaysa dun sa pamilya niya. Isipin mo, pamilya mo yun, nagsalita ka ng ganun. Kung sa ordinaryo yan, kung maaari, itatago mo pa Pero bakit? Dahil nakita na ni Senator Aimee yung nangyayari sa bansa, nakikita niya na yung nangyayari sa Pilipinas, na leader yung kapatid niya, ito na, kailangan ko na magsalita, kailangan ko na sabihin to sa mga Pilipino. So, bilang isang Pilipino, masasabi natin na talagang pinanigan niya yung Pilipino.
'Di ba? Kaysa dun sa kapatid niya. Kasi bayan muna bago Bayan sarili. muna, di ba? Ganun Pero to. this time, hindi niya pinili yung legacy ng family nila. Yes. Alam niya na makakasira ito ng malaki at baka hindi na makabangon ng pamilya nila sa pagkakalugmok na ito. Pero pinili niya yung bayan over yung legacy ng family nila. Tsaka ano nga Ito yung kay... sige. Sige, parang ito may idugtong ko lang. Ang gusto ni Senator Amy, kaya niya siguro pinatakbo yung kapatid niya is to redeem the name of Marcos, 'di ba? Nagkamali din siya doon na pinilit ko yung kapatid ko na i-redeem pero mas lalong lumubog. Kaya eto na. Siguro dahil sinabi niya to, na-guilty siya doon sa ginawa niya, magsasalita na ako para sa mga Pilipino. Ako tanong lang to kasi yung mga statement ni Auntie Claire, parang medyo napapaisip na din ang taong bayan kung siya'y gumagamit na rin. Ka-jamming ba o jowa? At tanong lang naman, kung sakali kaya, willing kaya siya rin magpa-hair follicle test? Natatanong ko lang kasi medyo kasi abogado ka naman, dapat baka pwede siguro. Medyo, alam mo naman siguro yung tama at mali. Papanigan mo yung tama at mali. Kasi kung may delikadesa ka na tao, kailangan kung nakikita mo na mali na yung pinapanigan mo, isalba mo na yung sarili, umalis ka na Kasi dami na mga nagre-resign At nakikita natin na marami pang susunod. Jay? Yes. Mabalik ako dun sa sinabi ni Ping Lacson na, Un-Filipino. Parang, traitor sa bayan. Dati tong PNP, di ba? PNP General, PNP Chief. Tapos, senador ngayon. Hindi niya ba alam ang droga ay yan yung ugat ng krimen sa bansa natin? Yes, kaya nga yan ang inayos ni Pangulong Duterte. Kaya nga yan ang dapat na una-unang mawala kasi yun yung ugat. Ang isang puno, pag walang ugat, namamatay yan. So kung walang droga sa Pilipinas, ang krimen dito sa bansa natin, mawawala yan. Tapos ano ba yung ginawa ni Senator Amy? Sinabi niya na nagdodroga yung kapatid niya. So paano mo masasabi na un-Pilipino yung ginawa ni Senator Amy Marcos tungkol sa droga yon? Ano ba yung droga? Di ba yan nga yung ugat ng krimen sa bansang Pilipinas? PNP chief ka na ngayon ay senador na hindi ko nga alam kung paano ka nanalo. Tapos ganyan sasabihin mo sa amin? Parang pinapalabas mo ngayon na okay lang na kumalat ang droga sa Pilipinas. Okay lang na dumami ang drug lord sa Pilipinas. Kasi doon sa panayam mo na ang Pilipino ang ginawa ni Senator Amy Marcos. Siguro mas maiisip namin sa iyo 'yon. Kasi isang PNP chief at senador ngayon na pinoprotektahan mo ang taong gumagamit ng droga. Ikaw yung mas Pilipino na sinasabi mo. Pinoprotektahan mo yung taong nagdodroga. Ayun, babasa muna tayo ng comment. Galing to sa ating mga viewers kay Rio Taro. Ang sabi niya dito, ang hirap siguro ng trabaho ni Auntie Claire Castro. Biro mo, i-debunk niya mga sinabi ni Amy Marcos. Bakit parang mas may alam pa siya kaysa sa taong nag-aalaga sa kapatid niya? Iba na talaga ngayon. Paldong-paldo ang mga garapalang nagsisinungaling. Unang nag-comment ang unang nag-comment siya, kaya nga meron akong post na nag-live siya para mag-end siya ng live niya. Kasi nag-live siya, tapos nagsalita lang siya saglit, in-end din niya yung live niya, and then meron din isa, si Larry Gadon, na nagsasabi na yun daw mga naniniwala na si BBM ay adik, ano lang na haka-haka. Magiging haka-haka lang yan kapag pinatunayan. Napakadaling patunayan na hindi adik ang presidente o dating adik ang presidente. Ano lang, papa-hair follicle test ka lang Hindi ba? Pero ang hirap din talaga ng trabaho ni Auntie Claire. Kaya nga minsan napapaisip ako Yan nga yung sinasabi nito ni Coach Oli. Kasi parang mas kapatid pa siya kay Amy. Mantakin mo. Ikukumbinsihin mo yung Pilipino na dapat mas maniwala kami sa'yo. Ngayon lang kayo nagkakilala. Dati kang ang anti-Marcos Di ba? Dati mo binabanatan si Marcos Tapos gusto mo mas maniwala kami sa'yo kaysa kay Amy Marcos. Kaya ito ulit, sasabihin ko, sinabi ko na ito kahapon Sampid ka lang. Ayan. Hindi ka kapatid. Sampid ka lang, sakit nun. Choli, Banat Bay. Claire Castro, favorite mo yun Oo nga Wala sinasabi siya
Na ano nga daw may mga comments siya tungkol dito sa sinabi ni Aimee na hindi daw totoo yung mga sinasabi ni Aimee. Ewan ko dyan. Feeling ko nagpalit na ng apelido yun ng Marcos Kaya nga kaya nga kung may first lady, maganda siya yung second lady. Ito yung sinabi ni Banat, nagpalit na ng apelyido. Kasi sinasabi nila si Aimee, hindi daw anak. Ay, baka ito yung tunay. Siya ito yung tunay. Oo, Baka baka ito yung tunay na anak. Si Claire, Banat ba? Hindi kaya last hura niya yan.